Pangatlo na nag-react itong si Franz Castro. Ang sabi niya, nagtatapang-tapangan at naglalakas-lakasan ng loob daw si Sara Duterte. Kaya kinampihan siya ng Iglesia ni Cristo. Pero sabi niya, hindi naman yan mananalo. Wow, ang galing. Ikaw ang bilang na ang araw mo. Ikaw ang ilalampaso ng taong bayan sa inyong panggigimik na tatakbo kayo sa pagkasenador ng habol nyo pundo at propaganda at recruitment, no? Unsi pang pinatakbo nila, mga kababayan. Pero hindi na nila maluloko ang taong bayan. Mulat na po ang mamamayang Pilipino. Simula po nang ito ay ating ibinubunyag ang kanilang mga modus operandi, ang kanilang organisasyon, ang kanilang operations, ang kanilang diskarte. Wala na po sila makukuha na matino at maayos na mga pagre-recruit o numero o bilang na mas marami. Braveheart, correct. Good evening, Sir Eric. Solid kami dito from Luigi para sa Ipanaw, Sambayanan. So, dapat po na matakot lamang itong mga komunistang terorista kagaya po ni Franz Castro na aktibong operatiba ng Communist Party of the Philippines, New People's Army supporter at NDF operator para sa mga sektor ng teachers. At siya din ang team leader yata sa special party list operations nila sa loob ng Kongreso na ini-infiltrate nila. Dapat lang siyang manginig. Itong si Franz Castro na mananalo at siguradong susuportahan ng taong bayan si Sara Duterte. So, na siyang susunod na Pangulo, baka nga mas maaga pa na mangyari yan, Franz Castro. Ang dami kong tawa sa iyo, sabi ni Maita. Ang hindi na. Kulang ang bilang ko, Maita. Ang panawagan ni Lula Niño de Lima at ni Antonio Trillanes na magrarally sila para sa impeachment na panawagan sa EDSA. Ang sabi ko kanina, 3 multicab, 2 tricycle lang ang bilang ng rallyista. May nagpahabol. Kasama daw po ang 2 padyak. At ang driver ng padyak, na yun na ang maging audience nila. Diyan sa kanilang EDSA-EDSAhan. Okay. Ang pang-apat na nag-react, ito pa, maliban kay Lola Niño Franz Castro na soon to be rotting, bubulok at bubulukin ito sa kulungan dapat, ay si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Ano po ang kanyang naging reaksyon? Sabi niya, hindi maapektuhan ang aming investigasyon sa Department of Justice sa mga pananagutang legal ni Vice President Sara Duterte. Wow! Nakalimutan yata ni Boying Rimulya na abogado siya, mga kababayan. Hindi ba niya alam na si Sara Duterte ay impeachable official? Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa anumang kaso na hindi dumaan sa impeachment ang kanyang pananagutan, sapagkat only by way of impeachment, by way of resignation, and incapacity to render ng kanyang serbisyo, matatanggal ang isang impeachable official. That includes the President, the Vice President, the Supreme Court Justices, the COMELEC Commissioner and Chairman, and the Commission on Audit, and even the Ombudsman and the Civil Service Commission. Sila po ay pwede mong tanggalin sa pamamagitan ng impeachment, na i-convict sila ng impeachment court sa Senado, resignation nila, which is voluntary upon them, at ang pangatlo ay incapacity or death. So, Secretary Rimulya, alam kong nag-abogado ka. Isa kang abogado. Hindi po ba ninyo nare-review? How will your decision to file cases against Sara Duterte in an ordinary court, at ito ay para papatanggal siya kung may conviction siya, impeachable official po siya. Pangalawa, the tradition and protocol provided for in the respect for the President also extends to the Vice President, na hindi po sila pwedeng kasuhan upon their incumbency in office. Ibig sabihin po, habang sila ay aktibo na nanunungkulan bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, sila po ay kinikilala by the doctrine as stipulated in the United States Supreme Court
and in the practice American system na sinusunod natin at ini-apply din natin sa atin, what extends to the president also extends to the vice president in terms of the immunity from suit while they are active and incumbent in their office. Malinaw ba yan sa iyo, Secretary Remulla? So bakit mo iniinsulto ang mandato ng mamamayang Pilipino? Parang atat na atat ka na paimbestigahan ang mga sinasabi mong mga possible na criminal liabilities ni Sara Duterte. Go ahead and let it be decided by the Supreme Court, and it will become a landmark decision na ang DOJ, ang Department of Justice, ay naging instrumento ng kapalpakan sa pagrespeto tungkol sa pangangalaga at proteksyon ng kapangyarihan at otoridad ng Vice Presidente na nakakasakop po pati sa Pangulo ng Bansa. So, mayroong problema itong mind frame ng Department of Justice. Yung konteksto nila na tinitingnan nila as ordinary official lang. Si Sara Duterte as if hindi included ang mga pribilehiyo sa pagiging immune sa mga kaso na nabibigay o nagiging proteksyon ng presidente sapagkat by the practice of tradition and doctrine of American government system ay kapareho po yan na ina-adapt sa Pilipinas. Bagamat wala yan sa saligang batas, pero ginagamit natin ang pag-extend na yan ng kortesiya. Sapagkat siya po ay rightful constitutional successor. Itong ating Vice Presidente, it follows po na ang mga pribilehiyo na maproteksyonan siya laban sa panghaharas ng mga kaso habang siya ay nakaupo sa kapangyarihan at kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Bansa is also equivalent to what is being protected of the President while they are incumbent in office na hindi sila pwedeng ma-file ng mga kaso. Klaro yan? So hindi ko alam kung bakit ganon kababa ang konteksto ng pagrespeto ng Department of Justice para iharas ng mga investigation and case build-up si Vice President Sara Duterte. Samantalang hindi nila hinahanap ang pumatay ng 6 na taong gulang at nanggahasa dito sa batang ito sa Bukidnon. Ang pumatay at nag-sexual abuse ng rape dito sa matandang 84 years old sa Florida, Pampanga. Sana hustisya dyan, Secretary Remulla. Where is the real sense of justice? Dapat ikaw ang nanguna na nanawagan sa NBI na tumulong sa Philippine National Police na hanapin at papanagutin at ibulok sa kulungan habang wala pang bitay itong mga karumaldumal na mga kriminal na ito. But what are you doing? Secretary Remulla, you are the Secretary of Justice for all Filipinos, not only for the interest of the Marcoses and your inner circle. So nakakahiya po yan mga kababayan pag ganyan po ang reaksyon ninyo. Inaaway ninyo ang Iglesia ni Cristo at ang kapatiran at ang mamamayang Pilipinong sumama at nanindigan na umabot sa halos 2 milyon sa buong Pilipinas, lalo na sa Metro Manila na umabot ng mahigit 1.5 milyon dahil sila ay nanawagan ng isang pangkalahatan na pagpupuna sa gobyernong ito na nagugulo at nakakaroon ng pagkabulid sa marumi at nakapangwasak na mga political manipulation and operations ninyo, kaya sila nanawagan ng Rally for Peace. Mali ba yon? Akala ko nakalagay sa konstitusyon, Secretary Boying Remulla. At si Laila de Lima, abogado din ito. No? Abogada yan. Pero nagiging mangmang ang kanya mga estilo. Ano ba ang nakalagay sa saligang batas? No? Kahit hindi tayo abogado, kaya nating intindihin ang mga batayang karapatang ito. Nasa konstitusyon po yan at nasa Bill of Rights that the people have the right to peaceably assemble for the redress of their grievances and to petition the government. Kung ano man ang mga legitimate issues nila, may karapatan po sa mapayapang pagtitipon at pag-call out o pagpupuna at panawagan sa gobyerno na bigyang pansin ang mga
hinanakit at hinanaing ng taong bayan. Yan po ay constitutional provision sa saligang batas sa mga pagpapasiguro sa tinatawag na Bill of Rights. So bakit nyo kini-question? Ha? Secretary Rimulya, Laila de Lima, at kayong mga politikong bulok, bakit nyo kini-question ang batayang karapatan ng mga taga-iglesia ni Kristo at ng mga mamamayang Pilipino na sumama para magkaroon ng mapayapang pagtitipon at ipahayag ang mga saloobin at panawagan para malaman at maintindihan ng gobyerno ang mga issue at sentimiento ng mamamayang Pilipino? Anong mali doon?